natin ang isang DDS pa ulit, mga kababayan. Ito si Attorney Raul Lambino na karma. Dahil sa pagdikit sa mga Duterte, sabagay matagal nang dumikit to sa mga Duterte. Ito pa nga yung isang paiyak-iyak dun sa China eh. Nasabi niyang ganun, oh, ayaw ko maging battleground ng Pilipinas. Oh, alisin niyo yung EDCA. Ito po ngayon si Raul Lambino, mga kababayan, ay pinapatawag po ng Supreme Court and Bank. Bakit? Dahil po sa kasalanan na kanyang ipinagkakalat noong inaaresto po itong si Digong Duterte. Ano ba ang sinasabi ni Raul Lambino, mga ka-Gpnatics noon? Sabi niyang ganon, na meron na daw PRO, 'di ba? Na inilabas ang Supreme Court, pigilan natin si Tatay Digong. Ngayon, mga kababayan, eto na, pinapatawag na ang mokong. Ang hanap ng Red Horse Beer, Ay, extra Red strong. Horse? Sarap yan ha. Teka lang. Loko to? Red Horse? Okay. Medyo delay lang ng konti, guys. Yan. Dito naman po sa Pilipinas, hiniling ng anak ng dating Pangulo na si Veronica Kitty Duterte sa Korte Suprema na magtakda ng oral arguments kaugnay sa writ of habeas corpus petition nila. Pinagpapaliwanag naman ng SC si Attorney Raul Lambino dahil sa maling impormasyon manong inilabas niya kaugnay ng pagkakaaresto kay Duterte. May unang balita si Salima Refran. Natin ay binuhat siya. Oo. Ang inihayag ng senatorial candidate na si Raul Lambino ilang oras matapos arestuhin noong March 11 si dating Pangulong Rodrigo Duterte, iniimbestigahan ngayon ng Korte Suprema. Ito, magandang balita yung ating natanggap na granted yung TRO ng Supreme Court na hindi kailangan ilabas si PRRD. Katatanggap lang namin yung advisory sa Supreme Court. Wala talagang inilabas na TRO ang Korte Suprema laban sa pag-aresto kay Duterte. Kaya pinagpapaliwanag ng Korte si Lambino dahil sa kumalat na maling impormasyon. Motopropyo investigation o kusa nag-imbestiga ang Korte Suprema kaugnay ng pagkalat ng maling impormasyon. Yan. Alam nyo, mga ka-Gpnatics, no? Mga kababayan, dahil po yan sa tulong ninyo. Dahil sa tulong ninyo, ang bagay na to, marami ang nag-share. Marami din po ang nagpaabot at mga nanood. Dahil, kaya ang nangyari, nakarating po ito sa Supreme Court. Hindi lang po tayo. Marami po ang nag-content ng bagay na to na sinasabi na meron ng temporary restraining order nung hinuhuli si Digong Duterte. Ang gusto kasi nilang mangyari, palabasin na may TRO, tapos yung mga tao pigilan. Etong si Raul Lambino, mga kababayan, Ilocano pa man din, nakasalsal it. Diba? Taga-Pangasinan. Pero ang gusto lang nila, manalo, tumakbo para kay Sara Duterte. Ito ngayon, ang nangyayari sa inyo, karma. Nang arestuhin ang dating Pangulo. At sa unbank session dito sa Baguio, naglabas ang Korte Suprema ng show cause order laban kay Lambino. Sa Baguio pa. At may 10 araw siya para sagutin ito. The Supreme Court en banc during its session on April 2, 2025, ordered Attorney Raul Lambino to show cause why he should not face administrative sanctions for spreading false information. Attorney Lambino falsely claimed that the Supreme Court had issued a TRO against the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. This misinformation caused public confusion and misled the people about the Supreme Court's actions. Ayon kay Lambino, hindi pa niya natatanggap ang show cause order na kanyaan niyang sasagutin. Pero ngayon pa lang, nilinaw niyang wala siyang intensyong magpakalat ng peking balita at Nako po. maling impormasyon. Okay, mga kababayan, sabi niya, ang sagot niya kagad, there was no intention on my part to spread fake news, disinformation, or misinformation. Mga ka-Gpnatics, you are an officer of the court. Alam mo yan, bilang isang abogado, you should at least make and do the due diligence, mga kababayan. Parang at
at least alam mo yung sasabihin mo ay sigurado. Bilang isang abogado, tingin ko hindi po sapat na dahilan that you are no intention para magpakalat ng fake news. Mga kababayan, but the thing was, marami ang nagalit sa gobyerno, marami ang, kumbaga, nahabag ng gusto because they thought na meron ng TRO pero mapilit pa rin ang gobyerno na dalhin si Digong Duterte sa Netherlands. It seems like to them, mga kababayan, na masyadong marahas ang gobyernong ito dahil itong si Duterte na kahit may TRO na pilit pa rin binitbit, pilit pa rin lumipad. Diba? Dapat, Supreme Court, kung magpaliwanag ito, tingnan natin yung action ng tao. That misled, mga kababayan, na sila ay gumawa din at maging dahilan ng paggawa nila at resulta po ito ng pagkagalit ng taong bayan sa gobyerno. Parang parang sinisigaan mo, mga kababayan, yung isang karton, no, para magliyab, para po ito ay mag-apoy. Ganon ang ginagawa ninyo. Pinaasa nyo pa, sinaktan nyo ang kapwa nyo mga DDS na sasabihin nyo lang, there was no intention on your part to spread fake news. Diba? Johnny Boy Bahe, tama po, inililigaw nila yung tao at the same time, kinokorrupt nila yung mind ng tao that this government is really exaggerated, mga kababayan, sa pagpapatupad ng batas. At talagang super galit sila kahit dito kay General Torre. Na kahit nakita natin how many hours na nag-antay itong si General Torre bago maisakay sa eroplano itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero itong mga to, ginagalit nila yung mga tao. Well, in fact, sabi ko pa ulit-ulit kong sinasabi, if he really knows na meron ng TRO, mga kababayan, he should be the one to go there and talk to the executive officials. Lalong-lalo na itong si General Torre. Diba? Kung alam niyang hawak niya yan, siya mismo ang magpupumilit. Siya mismo, sa sarili niya, ang mag-i-initiate. Na siguro kahit baklasin niya yung gate dun sa Villamor Air Base para lang mapatunayan na mayroon ng temporary restraining order. Pero nakita natin on his action na inuutusan yung mga tao, ayan, pigilan natin si Tatay Digong. Diba? Yun ang katotohanan doon. Samantala, naghain ang kampo ni Kitty Duterte ng mosyón para magtakda na ng oral arguments para sa hiling niya at ng mga kuya na ibalik sa bansa at iharap sa kanila ang ama. Dapat ma-discuss ito sa oral arguments para masuri ng mabuti. Hindi, ibang topic na yan, no? Ito pa yung ibang mga yung video nito ni Lambino na talagang kinainisan ko noon dahil talagang hindi maganda, mga ka-GP Natics, yung kanilang pinagkalat na meron na daw talaga di umanong temporary restraining order. Dahil doon, hindi natin mapigilan yung sigawan, yung galit ng tao, dahil pinasiklab nila eh. Biruin mo, mga ka-GP Natics, parang sinasabi nila na, "Hoy, grabe tong gobyernong ito. Talagang ipinipilit nila ang gusto nila na mali na yan, may TRO na." Kahit nung live natin, di ba? Merong mga tao dito, "Uy, Bugok, meron ng TRO, may TRO na. Dapat itigil nyo na yan." Bakit ako ang sinasabihan mong itigil? Unang-una, nung kinalaman ko dyan, nasa bahay lang ako. Sabi ni Michael,
Ilocano kami gayam lakay, nag-subscribe na kon lakay. Thank you so much. Lakay Michael Aluwag. Okay? Pinglak sa mana, wala kasing death penalty sa bansa, papirmahin lahat ng politik. Okay na kung kahit buong pamilya magpolitiko basta kapag nagnakaw, bitayin. Di dapat kapag nagsinungaling, bitayin din. Di ba? Oh. Ako, tama lang dapat magkaroon ng sanction. Administrative case, mga kababayan. At worst, dapat ipadisbar itong mga tao na to. Kasi yung hindi naman po siguro para sa akin you can agree and disagree with me na yung bagay na ginawa ni Lambino, yan ay nagpapasiklab sa damdamin ng mga Pilipino para po mag-aklas. 'Di ba? Para magalit sa gobyerno. Inaano nila binubuyo nila yung tao na magalit. 'Di ba? Oh. Sabi ni Mark Hardines, nakaka-degrade talaga sa pagkatao ang greed. Parang si Rocky lang mukha ng ewan, di alam ang mga pinagsasabi. Kaya nga po no? Sabi ni Ma'am Del na Villar, dapat mapailan ng disbarment si Lambino. Well guys, depende po yan sa Supreme Court en banc kung ano po yung sasagot dito ni Attorney Lambino, no? Kung ano yung mga kung ano yung mga palusot niya na gagawin dito. Pero again, dito pa lang natin makikita na itong mga taong to, they are really greedy na sila ay makapasok sa pwesto not because of the country, not because of their own countrymen, but mga kababayan, they wanted to be in Senate para sa mga Duterte lamang. Kasi napanood ko yung kanyang pahayag, isang pahayag na kung saan sinasabi niyang ganon, sureball na ang si BP Sara kapag nanalo tayo, sureball na hindi po mai-impeach. Nasaan na ba yun? Ay wala na, binura na nila Oh. Binura na nila. Yun, sumisigaw-sigaw siya doon. Sinasabi niya na ito pala, meron pa isa. Mabuti na doble ko. Senator Bongo ng mga kasamang Hi, Ma'am Emily Sipagan. Thank you for sharing your blessing. Eto. Senator Robin, kailangan pa po ni Senator Robin, Senator Bato at Senator Bongo ng mga kasamang senador para maproteksyonan si Vice President Sara dito sa nakabinbin na impeachment sa Senado. Diba? Nakakababayan? Kailangan Kailangan daw ng senador na dagdag kay Robin, kay Bato at kay Bongo para daw po doon sa nakabinbin na impeachment ni Sara Duterte. So they are really after, mga kababayan, ng impeachment ni Sara Duterte, not for the Filipinos. naman po niya si Pastor Tibuloy, si Epi Salvador, Rodante Marcoleta, Vic Rodriguez, JP Hinlo, Jimmy Pundo at si Raul Lambino sa Senado. At bilang isang abogado na dahil nagturo po tayo ng batas na mahigit 25 taon, alam na alam ko po ang dapat gawin upang sa ganon yung impeachment case na yan laban kay Bibi Sara hindi po matutuloy kung tayo po ay magiging senador. Ay, talagang sila ay tumatakbo para kay BP Sara. Walang plataforma. Ang plataforma ay to stop the impeachment of Sara Duterte. Anak ng tinapa itong mga tao ng PDP, Mga kababayan, nakakahiya. Kaya dapat tayo, huwag po nating iboto yung mga kagaya ng mga taong ito na ang kanilang plano lamang ay iligtas si Sara Duterte. Tayo po, maging matalino. Huwag nang vote wisely. Alalahanin na lang natin at isipin yung future ng ating mga anak. Ano ba ang kinabukasan na pwedeng mangyari kapag ito inupo natin? Inupo natin si Willie, inupo natin si Philip Salvador, inupo natin itong si Bongo, itong si Bato de la Rosa. Mga kababayan, maging itong sila Lambino, sila Hinlo, sila Bundok. Bundok, hindi bundok. Yung gusto ko bundok . Diba?
Sabi ni Bing Marie, hindi na makawala si Sara sa impeachment kay Kong Luistro. Palang, iyari na siya. Very excited na nga tayo lahat eh. Di ba, Nick Arongorin? Mali ata. Nick Arongorin. Good new evening, new subscriber. Thank you so much po At sana nag-i-enjoy po kayo dito. Hindi totoo yan, Diomer at credit na marami ng addict ngayon. Tingnan nyo ang statistic. Yung mga nakikita nyo dyan sa social media, nire-resurface lang yan, panahon ni Digong yan. Diba? Hindi naman nawala ang addict dati. Sa totoo lang, ang nawala, yung addict na may hirap. Pero yung mga drug lord, tapos yung mga kababayan, mga tulak na mga pulis ang nagpatanggal nun si Pangulong Bongbong Marcos. Remember, yun nangyari kay Police Master Sergeant Mayo. Bakit po nahuli? Yung almost 1 ton na shabu dyan sa Tondo. Diba dahil kay Abalos, dahil kay Pangulong Bongbong Marcos. At ang itinuro, mga kababayan, yung investigasyon napunta sa mga Duterte hanggang sa lumabas na naman yung usapan kay Asierto, kay Matubato, at kay Las Cañas na ang tinuturo, master of all drug lords, Digong Duterte. Okay? So, salamat po muli sa inyong lahat mga kababayan na kahit na medyo nagloloko ang ating signal, nandito pa rin po kayo nakasubaybay. At salamat po muli sa pagmamahal mga kababayan. Ma'am Emily Sipagan, salamat po sa mga nag-share ng blessing. Madaming yatang lawyers due for disbarment kagaya ni Roque, Lambino, Sara D, Digong D, Vic Rodriguez. What do you think? Mga kababayan, alam niyo sa totoo lang, ito nga po pinagtataka ko eh. Why those lawyers, mga kababayan, ay parang gusto nilang magkaroon ng kahihiyan na lang, no? Parang kahihiya na sila sa ginagawa nila na parang ang tingin natin sa mga lawyers ngayon, mabababang kalidad. Mabababang kalidad ng mga walang kwenta na sila ay nagiging lawyer na lang para sa pera. Totoo naman eh, ang lawyer, hindi lang yan puro dahil sa hustisya. Diba? Para sa pera. Nakikita natin itong mga to eh. Nakikita natin na mga tao na yan ay hindi naman para sa taong bayan. Para lang doon sa Panginoon nila. Diba? Opo, nawala ako kanina sa live ko nung naka-globe ako gamit. Kaya napilitan ako magbayad sa Converge kaagad. Anyway, mga kababayan, thank you so much once again at magkita-kita po tayo. Tita Etelin, salamat sa pag-share ng blessing. Kita-kita po tayo muli, mga kababayan, at sana po, huwag kalimutan, support nyo rin po si Tita Kay Clea, mga ka-GP Natics. At maraming salamat, maraming salamat, maraming salamat. Paulit-ulit ko man sabihin yan sa inyo. Mahal ko po kayo, mga kababayan, dahil kayo po ang buhay ng channel.